Praise the Lord everyone. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat mga kapatid. At muli sa pangalan ng ating Diyos na buhay, tayo po muli ay magsama-sama na ang Panginoon ay ating pong luwalhatiin. Praise God at pasimulan natin ang gawain ito sa pamagitan ng ating pag-awit sa Panginoon. Hallelujah. Let's worship the Lord as we sing, When I Look Into Your Holiness. Hallelujah. Habang tayo umaawit, ay magpuri tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Let us worship the Lord. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Karapat-dapat na sambahin, Panginoon. Ikaw ay Diyos sa banal. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Jesus. Shadows in the light of you. Come on, sabayin natin ang Panginoon. Hallelujah. The joy of reaching your heart. Hallelujah. We praise you, Jesus. We praise you, Lord. We worship you. Come on, mga kapatid. Ating siyang purihin. Ating siyang sambahin. Luwalhatiin ang kanyang dakilang pangalan. Oh, hallelujah. We worship you, Jesus. I worship you. I worship you. The reason I live. Hallelujah. Is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live. Yes, yan ang dahilan bakit tayo nabubuhay. Upang sambahin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yes, I worship you, Lord. I worship you. I worship you. I worship you. Hallelujah. Yan ang dahilan bakit kami nabubuhay, Panginoon. Hallelujah. Ang sambahin ka, O God, luwalhatin. Praise God. I worship you one more time. Hallelujah. Yes, we worship you, Jesus. I worship you. I worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Yes, the reason I live. The reason I live is to worship you. Patuloy tayo magbulay sa Panginoon. Hallelujah. Samantalang tayo mananalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, maraming salamat muli sa isang pagkakataon na kami po ay narito upang ikaw ay aming sambahin. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay ng buhay at kalakasan sa bawat isa sa amin at sa privilege na kami po ay sama-samang itaas at sambahin ang iyong pangalan. Dakilang Diyos, hinihiling po namin na muli pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang gawain ito ngayong gabi. Samahan mo po kami, O Diyos, lahat ng mga kasama namin
sa iba't ibang dako na kanilang mga kinalalagyan. Amin pong dalangin, Panginoon, na malayang kumilos ang iyong Espiritu sa bawat isa. Mangusap ka, Panginoon, hallelujah, ang iyong salita, iyong pagpalain, hallelujah, at gawin mong pagpapala sa lahat ng mga makakapakinig. At ang iyong lingkod na iyong gagamitin, Panginoon, ay maging daluyan ng iyong makalangit na mensahe at pagpapala ngayong gabi. Pagpalain mo, Diyos, ang bawat isa samantalang kami ay tutunghay sa iyong mga salita. Ikaw ang maluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabing Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay dadako na sa salita ng ating Panginoon. Magbabasa po tayo ng Bible from the book of John, chapter 14, verse 1 up to verse 3. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Huwag magulumihana ng inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, o magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Amen. Tayo po ay pagpalain ng Panginoon. Praise God sa pagkakabasa ng kanyang banal na salita, at malaya na pong makakaupo ang bawat isa. Amen. Purihin ang ating Diyos na buhay. Nais ko pong magbigay ng message ngayong gabi, mga kapatid. Our responses to the coming of Christ. Our responses to the coming of Christ. Ang ating mga pagtugon sa pagparito ng ating Panginoon. Mga kapatid, hindi po lingid sa ating kalaman, ang ating Panginoon Jesucristo ay naparito upang tayo iligtas. Amen. Siya ay Diyos, nagkatawang tao, hinandog ang kanyang sarili. Siya po, mga kapatid, ay nag-alay ng kanyang dugo upang tayo ay kanyang tubusin. Dahil sa ating mga pagkakasala, He died. He took our place. And after 3 days, He rose again from the dead. Siya po ay nag-stay sa lupa, mga kapatid, ng 40 days after the resurrection. And after ng resurrection, mga kapatid, ay sumapit ang kanyang ascension, yung kanyang pag-akyat sa langit. At bago siya umakyat sa langit, mga kapatid, siya po ay nangako. Ang pangako niya, sa binasa natin, mga kapatid, that He will come again. Siya ay muling babalik. Alam po natin, mga kapatid, na ang Panginoon, He's the God of truth, and it is impossible for Him to lie. Amen. We can count on the promises of the Lord. And one of the great promises of God is that Jesus Christ will come again. Siya ay muling paririto. By the way, before na siya po ay pumunta dito sa lupa at isinilang, it has been prophesied in the Bible in Old Testament. And we thank God, hallelujah, because God fulfills His promises. Naparito ang Panginoon, mga kapatid, praise God, at nung siya ay umakyat sa langit, nangako na muling babalik. At ay nagpapasalamat sa Panginoon, hallelujah, na siya ay Diyos na mayroong dakilang layunin sa ating pong mga buhay. We know from the perspective of the Word of God that God has eternal purpose for each and every one of us. Mayroon po siyang walang hanggang plano sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon.
At sa bawat panahon na ang Panginoon ay nagpapahayag, mga kapatid, ng kanyang mga pangako, alam natin, mga kapatid, praise God, na mula po sa history ng sanlibutan, napakarami na pong promises ng Panginoon, hallelujah, ang kanya pong tinupad at hindi na po mabilang. Praise God. At dito sa isang pangako na siya ay muling babalik, mga kapatid, ito po ay nagtataglay tayo dito, mga kapatid, ng buhay na pag-asa, sapagkat ang pangako ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik, hallelujah, ay kukunin tayo, mga mananampalataya, praise God, at makakapiling niya tayo sa walang hanggan. Mga kapatid, nabubuhay tayo sa sanlibutan na masasabi natin at marahil kayo ay sasang-ayon na tayo ay nabubuhay sa sanlibutan na walang katiyakan. Punong-puno po ng uncertainties ang sanlibutan. Ngunit tayo nagpapasalamat sapagkat mayroon tayong Diyos, mga kapatid, na kung ang sanlibutan ay hindi na maasahan, mayroon tayong Diyos na tapat, mga kapatid, na sa lahat ng panahon, ang kanyang mga pangako ay ating pong maaasahan. Hallelujah! Praise the name of the Lord. Ang ating pong Panginoon, mga kapatid, praise God, ay minsan pong natanong. Dito po sa aklat ng Matthew 24 verse 3, babasahin natin, mga kapatid, ang mga talata hanggang sa mga susunod na mga talata upang makita natin kung paano ang Panginoon, mga kapatid, nang express ng kanyang nasa kaisipan, mga kapatid ko, tungkol sa kanyang muling pagbabalik. Sabi po ng Matthew 24 verse 3, basahin natin sa wikang Tagalog. At samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olivo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. Verse 4, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagayoy ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayoy, maraming mga titisod at mga kakanuluhan ang isa't isa at mga kakapuutan ng isa't isa. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ipangangaral ang ibanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy, darating ang wakas. Ito po ang sagot ng ating Panginoon Jesucristo sa katanungan sa Kanya, mga kapatid, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng Kanyang pagparito at ang katapusan ng sanlibutan. Mga kapatid, bagamat tayo ay nandito sa sanlibutan, nabubuhay pa tayo sa sanlibutan, mga kapatid, na sadyang pansamantala. At sa ating pag-aaral, mga kapatid, ng kasaysayan ng mundo, marahil sasang-ayon po kayo na habang tumatagal, ang sanlibutan ay pasama ng pasama. Yun po ay katotohanan na hindi maitatanggi. Samantalang ang mga tao ay nagsisikap, maging ang mga namamahala, mga pamunuan ng bawat bansa ay may mga pagsisikap na ginagawa upang mapaigi at mapabuti ang mundo. Ganun pa man, mga kapatid,
ang kakayanan ng tao ay sadyang hindi sapat upang ang sanlibutan, mga kapatid, ay mapaigi. At kaugnay dito, mga kapatid, ang hula sa Biblia ay sadyang nakikita natin na mayroon pong katuparan. Habang tumatagal, ang sanlibutan, mga kapatid, ay isang lugar na hindi na po maiging panatilihan ng pangmatagalan. Alam natin ang mga nangyayari ngayon compared sa pangako ng Panginoon. Ang pangako po ng Panginoon, sa kanyang pagbabalik, kukunin niya tayo at makakasama tayo sa buhay na walang hanggan. Ang pangako po ng Panginoon, mga kapatid, ay buhay na kung saan ang tao ay mabubuhay na may kapayapaan, kapanatagan, masaya at satisfied, mga kapatid. Walang kasamaan, walang kasalanan na makapasok sa plano ng Panginoon na ating pong pupuntahan sa walang hanggan. Ang sanlibutan ito, mga kapatid, ay sadyang pinanahanan ng kasalanan, pinanahanan ng kasamaan. At nakita, mga kapatid, natin sa sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga kaganapang mangyayari sa mundo. Kung ating pong makikita mismo sa banal na kasulatan, sa mga taong hindi naniniwala sa Biblia, ang bang mga bagay na ito, mga kapatid, ay isang negatibo, mga kapatid, at maaaring ito ay hindi tanggap ng ibang mga tao na hindi sumasampalataya sa ating pong Panginoon. Sapagkat ito ay kabaligtaran sa mga ginagawa ng mga taong mapaigi ang sanlibutan. Pero ang mga mananampalataya, mga kapatid, ang pag-asa natin ay hindi dito sa sanlibutan. Ang pag-asa natin, mga kapatid, ay walang iba kundi sa piling ng ating Panginoon. Nabubuhay tayo sa sanlibutang pansamantala at hindi natin maitatanggi na ito po ay pasama ng pasama habang lumalaon ang panahon. Ngunit ang ating pong pag-asa ay nasa Panginoon. Hallelujah! Na siyang nangako na siya ay muling babalik, mga kapatid. Yung mga signs na sinabi ng ating pong Panginoon, ito po ay ilan lamang sa mga tanda. In fact, napakaraming mga signs kung pag-aaralan natin, mga kapatid, ng masusi prophetically ang mga tanda ng huling araw. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi po natin yan tatalakayin isa-isa, kundi tayo po ay nakafocus, mga kapatid, praise God, sa kung ano ang tugon natin dapat, praise God, sa nanalapit na pagbabalik ng ating pong Panginoon. Paano po natin, mga kapatid, tutugunan, praise God, anong response ang nararapat bilang mga mananampalataya? At kung sakaling mayroon tayong mga kaibigan, mga bisitang nakikinig ngayon at kayo nag-o-observe sa gawaing ito, wala po kaming itinataas dito kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo at ang pananampalataya sa kanyang mga salita na ang pag-asa natin ay dapat nakatuon sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Ang mga kaganapang nangyayari sa mundo, mga kapatid, ay nakahula na sa banal na kasulatan. Maging, mga kapatid, ang girian ng mga bansa at ang hula ng banal na kasulatan ay magkakaroon ng mga alingaw-ngaw ng mga digmaan, mga kapatid. At magsisitindig ang bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, mga kapatid. Magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang dako. Magkakaroon ng tagutom, magkaroon ng kahirapan. Yan ay mga nakahula sa banal na kasulatan, mga kapatid. Hindi para tayo ay sindakin. Amen. Not to scare us, but to prepare us. Hallelujah. At mga kapatid, bagay din na sinabi na ang katampalasanan ay sasagana at dahil dyan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Totoo po yan na ang sanlibutan, mga kapatid, sumasagana ang katampalasanan, sumasagana ang kasalanan. Mga kasalanan, mga kapatid, na paunti-unti ay nagiging tanggap ng mga tao sa mundo. At yun po, mga kapatid ko, ay bagay na nakahula sa banal na kasulatan, sasagana ang katampalasanan at ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Sa mga mananampalataya, isang magandang bagay na ating pong matiyak ng ating pag-ibig sa Panginoon ay hindi po nanlalamig.
Sumasagana man ang katampalasanan sa mundo, ngunit ang mga mananampalataya ay dapat tayo'y tumatayo, mga kapatid, hallelujah, sa pag-ibig ng ating Panginoon at dapat tayo namumuhay na ang Diyos ay ating pong minamahal. Amen. Tanging ang mga taong umiibig sa Diyos, hallelujah, ang nagkaroon ng tamang tugon, praise God, sa pag-ibig ng Panginoon. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin, inalay niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay, mga kapatid, dahil sa pagmamahal at pagliligtas niya sa atin. Tayo bilang mga mananampalataya, nawa ang tugon natin sa Panginoon, hallelujah, ay ang katotohanang iniibig natin siya sapagkat una niya tayong inibig, mga kapatid. Kaya ang buhay ng Kristiyano ay nagiging makabuluhan, praise God. Ang buhay ng mananampalataya ay nagiging makulay sapagkat tinanggap natin ang pag-ibig ni Kristo at tayo din naman, mga kapatid, hallelujah, ay umiibig sa ating pong Panginoon. At dahil, mga kapatid, sa tayo ay nagpapatuloy sa ating pananampalataya at hangarin natin ang salita ng Diyos ay maipangaral sa maraming tao. Isa sa mga hula na binasa natin, ipapangaral ang Ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Amen. Ipapangaral ang Ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan. Mga kapatid, ako'y naniniwala na walang panahon na higit sa panahon ngayon kung pag-uusapan natin ang paglaganap ng Ebanghelyo. Amen. Na kahit ito pong pandemic, mga kapatid, ay nagbukas ng kaparaanan upang ang Ebanghelyo ay maipangaral. Noong araw, tayo po ay nagtitipon sa mga local churches, nakikinig ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Ngunit dahil sa hindi maiiwasang mga pangyayari, tayo po ay nag-online at naipapangaral ang salita ng Panginoon at marami pong mga mangangaral, to God be the glory, na nangangaral ng salita ng Panginoon at naaabot ang maraming mga bansa. And I believe, wala na pong bansa, mga kapatid, na hindi po nakarinig ng Ebanghelyo ng ating pong Panginoon. At isa sa mga tanda na kapag naipangaral na ang Ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan, ang sabi, mga kapatid, ng Biblia, kung magkagayoy, darating ang wakas. Mga minamahal, ano po ba ang ating pong mga tamang pagtugon sa pagbabalik ng Panginoon? Meron lang po akong ilang bagay na nais i-share, mga kapatid, although marami tayong pwedeng pag-usapan tungkol sa bagay na ito. Ngunit hayaan yung sa pamagitan ng mga ilang paraan, mga kapatid, ng pagtugon, praise God, ay ating pong makita kung ano yung nararapat na pagtugon natin. Una, mga kapatid, kailangan tugunan natin ang pagbabalik ng ating Panginoon ng tinatawag natin expectancy. Amen. We should respond to the coming of Christ with expectancy. Amen. Kailangan nandoon lagi yung ating pag-asam na ang Panginoon ay babalik. Hallelujah. Ini-expect natin ito. Sabi po ng Titus chapter 2 verse 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Hallelujah. Looking for that blessed hope. Ibig sabihin, mayroon tayong expectancy. We are looking for that blessed hope. Hinihintay natin, inaasam-asam natin, mga kapatid, ang ating mapalad na pag-asa. Tandaan po natin, ang tawag ng Biblia sa pagparito ng Panginoon ay mapalad na pag-asa. Bagamat sa kasalukuyan ay nararanasan natin, mga kapatid, ang sari-sari at iba't ibang mga sitwasyon ng mundo na hindi katanggap-tanggap sa sangkatauhan, ngunit ang pagparito ng ating Panginoon, mga kapatid, ito po ay ating blessed hope. Ito po ay ating buhay na pag-asa o mapalad na pag-asa. The glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Ang maluwalhating pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Praise the Lord. Yamang siya'y nangako na babalik.
mga kapatid. Bilang mga mananampalataya, kailangan nabubuhay tayo with expectancy na ang Panginoon ay babalik, mga kapatid. Hallelujah. At alam natin na sa kanyang pagbabalik, yun po ang ating mapalad na pag-asa. Sabi ng Matthew 25 verse 13, watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Tayo daw ay mga puyat o mga bantay sapagkat hindi natin nalalaman ang araw ni ang oras ng pagbabalik ng anak ng tao. Ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi natin alam ang araw ni ang oras. Kaya yung tanong na kailan, ang Panginoon nagbigay ng mga ilang signs, pero walang nakakaalam ng araw ni ang oras ng pagbabalik ng ating Panginoon. Ngunit tayo, mga kapatid, ay dapat nandun lagi sa pag-asa that He will come again. Amen. Sa kanyang pangako na siya'y muling babalik, mga kapatid, at tayo'y kanyang tatanggapin. Alam po ng Panginoon, bilang Diyos, mayroon po siyang foreknowledge kung ano ang mangyayari sa mundo. Mayroon siyang advanced knowledge kung ano mangyayari sa sanlibutan. And that's why nangako na siya, mga kapatid. He will come to save us. Amen. Hallelujah. And that will be the finality, praise God, of our salvation. Siya po'y muling babalik, mga kapatid, purihin ang ating Panginoon. Samantalang tayo nandito pa ngayon, yes, nandito sa atin ang protection, pag-iingat ng Panginoon, nasa atin ang provision ng ating pong Panginoon. But let us be reminded, mga kapatid, hallelujah, na nandito tayo sa mundo just for a period of time. Pansamantala lang po ang ating pong panahon dito sa sanlibutan, mga kapatid. Kaya tayo daw ay mga bantay. Amen. Ibig sabihin ng pagbabantay, dapat ang puso, isipan natin ay laging nakatuon sa katotohanan na anytime ang Panginoon ay maaaring bumalik, mga kapatid. Praise God. Sa oras na hindi natin iniisip, babalik ang Panginoon. So ano ang dapat natin gawin, mga kapatid? Lagi nating asahan at anytime, ang Panginoon ay maaaring bumalik. Praise the Lord. Hallelujah. Pangako yan ng ating Panginoon. At sa mga mananampalataya, this is our blessed hope. Amen. Hallelujah. Kaya ito ang ating pinaka-aasam-asam, papalitan ng Panginoon, praise God, ang ating pong mga temporal na buhay ng eternal life. Aalisin ng Panginoon ang mga mananampalataya sa magulong sanlibutan at ilalagay ng Panginoon sa isang dako, hallelujah, na walang hanggang kapayapaan at kaligayahan sa piling ng ating pong Panginoon. Hallelujah, praise the name of the Lord. Kaya nga kapag pinag-uusapan natin ang ganitong bagay, mga kapatid, hallelujah, nagkakaroon tayo, praise God, ng katatagan, nagkakaroon tayo ng buhay na pag-asa sapagkat ang Panginoon ay nakikita ang lahat ng nangyayari sa mundo at ang Panginoon ay nihahanda ang kanyang sarili para sa kanyang pagbabalik, mga kapatid, and we should expect that. Amen. Kailangan ito po ay ating laging aasahan. Praise the Lord. At pangalawang tugon, mga kapatid, na maaari nating itugon, praise God, at dapat nating itugon sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoon, praise God, ay activity. Amen. So we have expectancy, now activity. Anong ibig sabihin? Ano ba yung gagawin mo at ginagawa mo while waiting for the coming of the Lord? Importante sa desisyon. Sabi ng Bible, mga kapatid, in the book of Matthew 24, 46 and 47, blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Verily I say unto you, that he shall make him ruler over all his goods.
Mapala daw ang alipin o ang lingkod na sa pagbabalik ng kanyang Panginoon ay datnan siya na ganun ang kanyang ginagawa. May mga bagay pong inaasahan ng Diyos sa atin na dapat ginagawa natin. At mapalad tayo kung sa pagbabalik ng Panginoon ay ginagawa natin, praise God, ang kanyang inaasahang gawin natin. Praise the Lord. At tayo ay pagkakatiwalaan ng Panginoon. Kaya napakahalaga, in everything we do, we should do all things in the name of the Lord. Hallelujah. Gawin natin lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Praise the Lord. Bilang mga mananampalataya, mahalaga ang mga pagkilos at paggawa natin na tayo ay motivated by our faith and faithfulness. Hallelujah. Napakahalaga sa Panginoon. Ang ating pananampalataya, kung walang activity, ang Biblia ay nagtuturo, it is dead. Patay ang pananampalatayang walang gawa. Ngunit tayo, nagbibigkas tayo ng ating pananampalataya, kailangan makita ito sa ating mga buhay. Amen. Dapat ang buhay natin, ang mga pagkilos, paggawa natin mga kapatid, hallelujah, ay maging patotoo tungkol sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. Bagamat maadaling bigkasin ng kahit sino, na siya ay nananampalataya, nagtitiwala sa Panginoon. Ngunit ang ating pamumuhay ang magsasabi, mga kapatid, kung anong klaseng pananampalataya mayroon tayo sa Panginoon. Kumusta po ang ating mga buhay samantalang tayo naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon? Kumusta po ang ating mga isipan? Ano po ang umuukupa sa ating pong isipan? At saan natin ginagamit ang ating mga panahon, mga kapatid ko, samantalang tayo naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon? Napakaraming tao sa mundo, mga kapatid, halos lahat ay abala, mga kapatid. Ngunit ang isang mahalagang tanong, ano po ang ating pinagkakaabalahan? Ang ating po bang pagiging abala ay mayroong kinalaman, mga kapatid, sa pagpapahalaga natin sa mga dakilang pangako ng ating Panginoon? Ang ating po bang pagiging abala ay mayroong kaugnayan, mga kapatid, sa ating paghihintay sa pagbabalik ng ating pong Panginoon? Isa pong halimbawa ay makikita natin sa aklat ng Hebreo, Hebrews chapter 10 verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Huwag daw nating pabayaan ang pagkakatipon na gaya ng ginagawa ng iba. Kundi tayo mag-aralan sa isa't isa, yamang nalalaman natin na ang araw ay nalalapit na. Tumutukoy po ito sa araw ng pagbabalik ng Panginoon. Huwag pabayaan ang pagkakatipon. May mga panahon na tayo ay nagkakaroon, mga kapatid, ng mga lockdown. Nagkakaroon tayo, mga kapatid, ng mga panahon na dahil sa mga protocol, ang ating pong church gathering ay nalilimitahan. Ngunit may paraan ang Diyos, mga kapatid, at katulad ngayong gabi, kayo po mga kasama online, isa pong pagpapahalaga sa Diyos, ang inyong pagpapahalaga, hallelujah, sa gawain na katulad nito. Pagbibigay ng panahon, amen. Paglalaan ng kaisipan at puso sa mga bagay na tungkol sa Diyos at higit sa lahat, paglalaan ng sarili, praise God, upang gawin ang mga bagay na kalooban ng ating Panginoon. Kumusta po ang ating mga paggawa? Kumusta po ang ating mga bagay na kung saan ay kumukuha ng ating panahon? Amen. At kumukuha ng ating energy, ng ating effort. Saan ba tayo higit na nagpapakapagod? Saan tayo higit na nagsasacrifice? Nawa ang mga katanungang ito ay simpleng paalaala na makita natin sa ating pong mga sarili kung gaano kahalaga ang Diyos sa ating pong mga buhay. Hindi po natin inaalis ang katotohanan na dapat magsikap din tayo sa mga bagay sa buhay na ito. Nandito pa tayo. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, let us seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be
added unto us. Purihin ang Panginoon. Nawa sa lahat ng panahon, manatiling priority natin ang Diyos. Sa anumang pagkakataon, sa anumang sitwasyon nawa mga kapatid, lumutang sa ating mga buhay na Diyos pa rin ang number one mga kapatid. Anumang circumstances mga kapatid, anumang sitwasyon ng mundo, wala pong pwedeng magpalit mga kapatid sa tamang priority na itinuturo sa atin ng ating pong Panginoon. God must be the number one. Hallelujah. He must be our first priority sa ating pong mga buhay. Kaya sa lahat ng ating mga ginagawa, sa salita man o sa gawa, gawin natin lahat sa pangalan ng Panginoon. Kung mayroon mang panahon na dapat tayo magpakasipag at magsikap sa paglilingkod sa Diyos, ito po yung panahon. Yung mga panahon darating, we don't know, mga kapatid. Pero ngayon, may buhay tayo, may lakas tayo, mga kapatid. Gamitin natin. Samantalang tayo naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, sapagkat mapalad ang mga lingkod na aabutan ng Panginoon na talagang naglilingkod sa Diyos. Hallelujah! Purihin ang ating Diyos na buhay. Pahalagahan po natin ang ating pong relasyon sa Diyos. Hallelujah! At alagaan natin ito sa pamagitan ng ating pagiging active believer. Praise God! Purihin ang Diyos na buhay. And lastly, mga kapatid, kailangan nating tugunan ang pagparito ng ating Panginoon, hallelujah, ng dalisay na pamumuhay. Hallelujah. We should respond to the coming of Christ with purity or holiness. Amen. Sabi ng Bible in the book of 1 John chapter 3 verse 2, Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ang sabi po dito ni John, mga kapatid, hindi pa natin alam kung ano talaga magiging, ibig sabihin, eksaktong kalagayan natin. Pero isang bagay na sinasabi niya, but we know that when he shall appear, we shall be like him. Magiging katulad niya tayo. Hallelujah, praise the Lord. Anong ibig sabihin ng magiging katulad? Kung ang Panginoon ay walang hanggan, when he comes, hallelujah, he will change us. This temporal body will be changed. Babaguhin ito ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. At ang bawat may pag-asa ng pagbabalik ng Panginoon, every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure. Nililinis ang kanyang sarili. Kaya itong ating pong pananampalataya, pagtitiwala sa pagbabalik ng ating Panginoon. Hallelujah. Mayroon po siyang purifying effect. Amen. Mayroon pong epekto yan na naglilinis ng ating mga buhay. Bakit? Kapag iniisip mo na ang Panginoon ay anytime pwedeng dumating. Hallelujah. Ang ating mga sarili ay inihahanda natin. In the book of Hebrews 12:14, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Sundin daw natin ang kapayapaan sa lahat ng tao at ang kabanalan, na kung wala ito, sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. Praise the Lord. Napakahalaga ng kabanalan. Hindi natin makikita ang Panginoon without holiness. Amen. Matthew 5:8, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Mapalad ang may mga malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Ito po ang ating paghihintay sa Panginoon. Kailangan sa paghihintay natin sa Panginoon, hallelujah, tugunan natin ang kanyang pangako with expectancy,
with activity, and with purity. Amen. At mga kapatid, next ko pong ipaalala sa inyo ang sinabi ni Apostle Paul na kung paano ang Panginoon babalik, mga kapatid. Sinabi niya, praise God, sa kanyang salita. Dito po sa aklat ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 15 to 18, at dito po ako magtatapos, mga kapatid. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan, basahin natin sa wikang Tagalog. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Purihin ang Diyos. Ito po yung nature ng pagbabalik ng Panginoon. Siya po'y babalik, mga kapatid. At ang sabi ng banal na kasulatan, ang mga namatay kay Kristo ay unang mga bubuhay. Kaya ang mga mananampalataya na mga nakaranas ng kamatayang physical, when Jesus comes, sila po ay muling mga bubuhay. At ang mga natitira na buhay ay aagawin sa mga alapaap. Amen. At doon, mga kapatid, praise God, tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako. I will come again. I will receive you unto myself. Pangako na tutuparin niya, maging sa mga taong pumanaw na dito sa mundo. Pero ang pangako ng Diyos, mga kapatid, kahit namatay na yung pinangakuan, buhay pa rin ang pangako ng Diyos. Babangon ang mga namatay kay Kristo. Babaguhin ang katawan. Bibigyan ng Panginoon ng glorified body. Ganon din ang mga mananampalatayang buhay sa panahon na yan, mga kapatid. Sa isang kisap mata, God will change this vile or temporal body into eternal one. Praise God. He will change us. This is our blessed hope, mga kapatid. Sa isang kisap mata, praise God. Pinangako ito ng Panginoon. At dahil sa siya'y nangako, naniniwala tayo, mga kapatid, na totoo ang kanyang pangako at ito ay kanyang tutuparin. Kung paano siya umakyat sa langit, totoo ang kanyang pag-akyat. Ang sabi niya, siya'y muling bababa. Ito ang pangako ng ating Panginoon. Mga kapatid, hallelujah. Samantalang tayo nabubuhay sa sanlibutan, na habang tumatagal, ay parang nawawala na ng katiyakan ang sanlibutan ito. Dahil sumasagana ang katampalasanan at kasamaan. Ngunit ang pangako ng Diyos, He will come again. Amen? He will come for our final salvation. Siya'y muling babalik, mga kapatid. Totoo ang pangako niya. Dadalhin niya tayo sa lugar where there will be no sorrow, no more pain, no more death. Amen. Lugar na makakapiling natin ang Panginoon. Amen. Maging ang mga anghel sa walang hanggang dako. Iiwanan natin ang mundong ito, mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. We are in this world, but we are not of this world. This is not our home. We are just passing through. Hallelujah. It's just a matter of time. Let's continue to love the Lord. Serve Him with all of our hearts. Amen. Waiting or looking for that blessed hope, the coming of our Savior. And He will come again. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Praise God. Magbulay tayo sa Panginoon. Yes.
Glory to Jesus. Nung ang Panginoon ay umalis dito sa mundo, alam niya, this is not our home. He said, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. That's the promise. He will come again. Hallelujah. Yes. He will come and save you. He will come and save us. Yes, brothers and sisters. Hallelujah. Let's magnify the name of Jesus. Let's give Him praise and honor Him. Looking for that blessed hope. The glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. He will come and save you. He will come and save you. He will come and save you. Lift up your eyes. Yes. You will arise again. He will come and save you. Nabubuhay ka ba sa mundo na maraming masalimuot na sitwasyon? Sanlibutan na walang katiyakan. Yes, nabubuhay tayo sa mundo na hindi natin alam, mga kapatid, ang maraming sitwasyon. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong magulumihanan. Magsisampalataya kayo. Ako'y muling babalik. Ipaghahanda ko kayo ng akong kalalagyan. At kung ako'y naparoon at ipaghanda kayo ng akong kalalagyan, I will come again and receive you unto myself. Matatapos lahat ng sorrow ng mundo. Matatapos ang lahat ng alalahanin sa sanlibutan. Matatapos ang lahat ng mga kapighatian at kahirapan ng mundo. Hallelujah. This is not our home. We are just passing through. Be ready for the coming of the Lord. Hallelujah. Amen. Waiting for His coming with expectancy. Amen. Doing His will. Doing our best for the glory of God as we wait for His coming. Living a holy life. Hallelujah. With a pure heart while waiting for the coming of the Lord. And when He comes, hallelujah, He will receive us into Himself. Hallelujah. And we shall be with Him forever and ever. Hallelujah. Lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga problema sa mundo, ihihiwalay tayo ng Panginoon. There's victory in the name of Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Our hope is in Him. The coming of Jesus Christ is our
blessed hope. Amen. Ating mapalad na pag-asa. Hallelujah. Habang tumatagal ang sanlibutan ay nawawala ng pag-asa. Ngunit ang mga mananampalataya, mayroon tayong buhay na pag-asa sa Panginoon. Hallelujah. Keep on loving God. Serving Him with all of your heart. Brothers and sisters. Hallelujah. Mayroong napakagandang pangako ang Panginoon sa atin. He will come again. Hallelujah. Makakapiling natin siya sa buhay na walang hanggan. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Let not your heart be troubled. Sabi ni Paul, comfort one another with these words. Amen. Comfort one another with the prophecy. Amen. Hallelujah. With the promises of Jesus that He will come again. Yes, the promise of Christ, hallelujah, that He will come again is a very comforting message, giving us hope that will never fade. Hallelujah. He is our eternal hope, and He will come again. Brothers and sisters, he that endureth unto the end, the same shall be saved. Nakaranas ka ngayon ng mga pagsubok, keep on serving God. Don't quit. Hallelujah. Maglingkod sa Panginoon. In this world, we have tribulation. Pero sabi ng Panginoon, be of good cheer. Lakasan niyo ang inyong loob because I have overcome the world. Amen. That's an assurance na binigay sa atin ng Panginoon. We will overcome because Jesus Christ, He has overcome. Amen. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin sa Diyos. Panginoon, maraming salamat ngayong gabi. Salamat minsan pa sa message from your words. Thank you, Lord, for reminding us of our blessed hope. Amen. Sa iyong nalalapit na pagbabalik. Salamat, Panginoon, pinaalala mo sa amin na anumang kasamaan mayroon sa sanlibutan, hindi po affected ang iyong piniprepare na dako para sa amin. Salamat, Lord, sa pagkakataon na nakilala ka namin. Hallelujah. Inibig mo kami. Nagkaroon kami ng privilege na maglingkod sa iyo. Gabayan mo kami, Panginoon, na hanggang sa iyong pagbabalik ay masumpungan po kaming naglilingkod ng tapat sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. At maging ang mga kaibigan namin, maaring hindi pa nagpapasya na lumapit at maglingkod sa iyo. Gabayan mo rin sila, Panginoon, na makarating sila sa isang ganap na desisyon na isusuko ang buhay sa iyo. Isusuko ang mga kasalanan at tatanggapin ka bilang Panginoon. At magkamit sila ng kapanganakang muli tungo sa kaligtasan. Salamat, Panginoon, at patuloy namin ibabahagi ang iyong mga salita. At patuloy ka namin pinasasalamatan sa iyong mga dakilang pangako. Maraming salamat, Panginoon. Tinuruan mo kami ng tamang tugon tungkol sa iyong nalalapit na pagbabalik. Pagpalain mo bawat isang nakasama namin sa gawain ito, O Diyos. Hallelujah. Ikaw patuloy na magpala sa aming buhay araw-araw. Pagpalain mo ng kabanalan ng aming mga puso, kaisipan ng aming mga kaluluwa. Mamuhay kami ng ayon sa iyong kalooban hanggang sa iyong pagbabalik. Maraming salamat po, Panginoon. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Mga minamahal, salamat sa Panginoon sa panahon na iyong ginugol. Praise God at pagpalain tayong lahat ng ating Diyos. Sa mga kaibigan namin, kung kayo po ay maaari ngayon lang nakadalo sa ganitong gawain online, mahal po kayo ng Panginoon at ang mga salita ng Diyos ay para din po sa inyo. Kung inyong lubos sa ilalapit ang inyong buhay sa Panginoon, tatanggapin ang Diyos bilang tagapagligtas at pagsisisihan ng kasalanan, tanggapin ang kapanganakang muli, ang buhay na walang hanggan ay nakalaan po para sa inyo. Maraming salamat.
Hallelujah. At minsan pa, tayong lahat ay pagpalain ng Diyos ngayong gabi. Thank you so much and God bless us all.